Sa NBA, taon-taon, isa lang ang goal ng lahat ng mga players at yan ang manalo ng NBA Championship. Mula sa regular season, makapasok sa playoffs hanggang sa manalo ng kampyonato sa NBA Finals. Dahil dito masusuklian ang paghihirap ng mga players at coaches sa buong season. At pag nangyari ito, pwede ka nang matawag na NBA champ habang buhay. Pero kahit gaano pa kagaling ang isang player, isang team lang ang pwedeng manalo kada taon. Kaya't maraming magaling na manlalaro ang hindi nakakaranas na manalo ng singsing. Pag-usapan natin ang 10 pinakamagaling na manlalaro sa NBA na hindi nanalo ng championship. Number 10. Russell Westbrook. Si Brody ang triple-double king ng NBA. Siya ang isa sa mga pinaka-explosive at versatile na guard sa kasaysayan ng liga. Drafted 4th overall pick noong 2008 ng Seattle Supersonics, agad itong nagpakita ng dominance bilang point guard. Sa kanyang karera, nag-a-average ito ng 21.1 points, 8 assists at 7 rebounds kada laro. May 4 na season din kung saan nag-a-average ito ng triple-double na bumasok sa dating record ni Oscar Robertson sa may pinakabaraming triple-doubles. Noong 2017, nakuha niya ang MVP award, patunay ng kanyang kakayahan na buhati ng team at mag-dominate sa lahat ng level. Ang kanyang energy sa laro at athleticism na walang takot sa pag-drive ang nagpakilala sa kanya bilang isa sa mga pinaka-exciting players ng kanyang henerasyon. Ngunit kahit nakasama niya ang mga stars tulad ni Kevin Durant, James Harden at LeBron, laging nauuwi sa disappointment ang bawat playoff run niya dahilan sa mailap na kampyonato. Number 9. James Harden. Si The Beard ay isa sa mga pinakamagaling na scorers sa NBA history, ngunit hindi pa rin niya natitikman ang tagumpay ng championship. Drafted 3rd overall noong 2009 ng Oklahoma City Thunder, mabilis siyang naging premier shooting guard at elite playmaker lalo na nang mapunta ito sa Houston Rockets. Sa kanyang karera, nag-a-average ito ng 24.1 points, 7.2 assists at 5.6 rebounds kada laro at nakakuha ng 11 All-Star selection, 3 scoring titles at itinanghal na 2018 League MVP. Ang signature niya na step back 3 at kakayahang gumawa ng plays of the dribble kaya't napakahirap basahin ang opensa nito. Pinangunahan niya ang mga teams tulad ng Rockets, Nets, Sixers at Clippers sa playoff runs pero laging hadlang ang mas malalakas na opponents. Kahit nakasama niya ang mga stars tulad ni KD, Irving, Embiid at Kawhi, ang ultimate prize ay laging out of reach. Number 8. Chris Paul. Si CP3 ay widely known bilang one of the greatest point guards sa NBA history pero walang nakuhang kampyonato. Drafted 4th overall noong 2005 ng New Orleans Hornets, agad niyang ipinakita ang kanyang kakayahan bilang floor general na may elite basketball IQ, court vision at leadership. Sa kanyang 2 dekadang karera, nag-a-average ito ng 16.8 points, 9.2 assists at may 4.4 rebounds. 12 beses itong naging All-Star, nakasama ng 4 na beses sa All-NBA First Team at 6 na beses naging steals leader. Ang precise passing, clutch shooting at pick and roll mastery niya ang nagpakilala sa kanya bilang one of the most complete floor generals ever. Pinangunahan niya ang iba't ibang franchise kasama ang Clippers, Rockets at Suns sa the playoff runs. Pero dahil sa injuries, roster issues at top opponents ang pumigil sa kanya para makakuha ng title. Number 7. Patrick Ewing. Si Ewing ang isa sa all-time great centers ng liga at kahit na wala siyang championship, nakagawa ito ng isang Hall of Fame career. Drafted 1st overall noong 1985 ng New York Knicks, naging cornerstone siya ng franchise both sa offense at defense na nag-a-average sa buong career niya ng 21 points, 9.8 rebounds
at 2.4 blocks kada laro na nagpakita ng kanyang dominance sa pinta. Ang prime ni Ewing ay kasabay ng era ni Michael Jordan kaya napakahirap ng kompetisyon para sa kampyonato. Pinangunahan niya ang Knicks sa 1994 NBA Finals kung saan nakatapat nila ang Houston Rockets sa isang 7-game series pero sa huli umuwi silang luhaan. Ngunit kahit hindi nanalo ng ring, ang naging legacy ni Ewing ay higit pa sa stats. Siya ang mukha ng New York basketball ng higit sa isang dekada, isang leader na kinilala at nire-respeto. Number 6. Steve Nash. Si Nash ay isa sa greatest pure point guards sa NBA history. Drafted 15th overall noong 1996 ng Phoenix Suns. Sa simula ng kanyang karera ay medyo nag-a-adjust pa ito pero kalaunan naging orchestrator ng fast-paced, high-powered offense si Nash. Sa karera niya, nag-average ito ng 14.3 points at 8.5 assists kada laro na nagpapakita ng kanyang efficiency, vision at leadership. 2 beses itong nanalo ng League MVP na tinalo ang malalaking pangalan na sina Shaq, LeBron at Kobe na patunay lamang ng kanyang husay sa laro. Naging 5-time assist leader at 4 na beses itong naging miyembro ng 50-40-90 Club. Kasama ang mga stars tulad ni Amaris Stoudemire at Sean Marion, pinangunahan niya ang Suns sa ilang deep playoff runs at kahit walang title, nakilala ang legacy ni Nash sa creativity, leadership at kakayahang i-elevate ng teammates sa laro. Siya rin ang isa sa mga bumago ng konsepto ng modern point guard, emphasizing efficiency, shooting at basketball IQ na nag-iwan ng marka sa NBA. Number 5. Allen Iverson. Ang dancer ay nakilala bilang cultural icon at scoring phenom ng liga, ngunit sa kabila nito hindi niya nakuha sa karera ang championship glory. Drafted first overall noong 1996 ng Philadelphia 76ers, kahit sa taas lamang na 6 feet ay naging standout ito dahil sa kombinasyon ng speed, agility at fearless scoring. Sa kanyang karera, nag-average ito ng 26.7 points, 6.2 assists at 2.2 steals bawat laro na nagpakita ng dominance niya sa court. Napasama rin sa All-Star ng 11 beses, naging 4-time scoring champion at itinanghal bilang 2001 League MVP. Pinangunahan niya ang 76ers sa 2001 NBA Finals pero natalo sila sa loob lamang ng 5 laro laban sa Shaq at Kobe Lakers. Dahil rin sa kanyang mga off-court issues at conflicts sa teammates o coaches ang nagiging hadlang sa championship potential ng team niya. Pero kahit walang ring, na-revolutionize ni AI ang laro sa pamamagitan ng kanyang crossover, fearless mentality at kakayahang buhati ng team. Ang legacy niya ay buhay pa rin bilang Hall of Famer, cultural icon at isa sa mga pinaka-electrifying players sa NBA. Number 4. Elgin Baylor. Si Baylor ang isa sa mga pinaka-versatile at dynamic forwards ng kanyang panahon at kahit walang championship ay naging Hall of Famer. Drafted first overall noong 1958 ng Minneapolis Lakers, nag-average ito ng 27 points at 13 rebounds bawat laro sa kanyang karera. Naging 11-time All-Star at may 10 All-NBA First Team selection. Pinangunahan ni Baylor ang Lakers sa 8 NBA Finals appearances pero ang lahat ng ito ay nagtapos sa pagkatalo laban sa Celtics ni Bill Russell. Ang mga pinaka-best season niya ay noong 1960s na may consistent 30+ points kada laro. Ngunit taong 1972 napilitan itong magretiro dahil sa injuries bago pa magsimula ang historic 33-game winning streak at championship ng Lakers noong 1971-72 season. Technically, binigyan siya ng ring pero hindi bilang active champion. Number 3. John Stockton. Si Stockton ang NBA all-time leader sa assists at steals at widely regarded bilang greatest point guard na hindi nanalo ng championship. Drafted 16th overall noong 1984 ng Utah Jazz, ginugol niya ang buong 19-year career niya sa isang team, forming one of the most legendary duos sa NBA kasama si Karl Malone na nag-average ng 13 points at 10 assists kada laro sa kanyang karera at nagpakita ng unmatched consistency, leadership
leadership at basketball IQ. Naging 10-time All-Star ito at pinangunahan ng NBA pagdating sa assist ng 9 beses. Ang pick and roll connection nila ni Malone ay halos unstoppable na nagdala sa Jazz sa multiple deep playoff runs, kasama ang consecutive NBA Finals noong 1997 at 1998, pero sa parehong pagkakataon natalo sila laban sa Michael Jordan Bulls kaya hindi nakakuha si Stockton ng championship. Pero kahit ringless, nakasemento na ang legacy niya bilang floor general na nagredefine sa point guard position. Mahusay sa parehong offense at defense at patunay na ang greatness ay hindi lang nasusukat sa championship. Number 2. Charles Barkley. Ang binansagang the round mound of rebound ay isa sa mga pinaka-dominant at versatile forward sa NBA history. Kahit na undersized si Barkley sa taas lamang na 6'6", sa kanyang karir nag-average ito ng 22 points at 11 rebounds kada laro at nagpakita ng kakaibang kombinasyon ng strength, agility at scoring ability. Drafted 5th overall noong 1984 ng Philadelphia 76ers, agad siyang naging katakot-takot na puwersa sa liga. Nakakuha ito ng 11 All-Star selection at itinanghal na League MVP taong 1993. Nagdomina ito sa magkabilang dulo ng court dahil kaya niyang umiscore inside, step out para sa mid-range shot at bumuli ng mas malalaking player sa boards. Nakapasok ito sa NBA Finals kasama ang Phoenix Suns taong 1993 pero natalo sa 6 games laban kay Michael Jordan at sa Chicago Bulls. Bago ang panghuli, narito ang honorable mention para sa mga pinakamagagaling na NBA players na hindi nakakuha ng championship. Number 1. Karl Malone. Ang tinaguriang The Mailman ay naghatid ng isa sa mga pinaka-consistent at dominant career sa NBA history pero hindi rin ito natikman ang tamis ng championship. Drafted 13th overall noong 1985 ng Utah Jazz, naging cornerstone siya ng franchise. 2 beses itong itinanghal bilang league MVP, naging 14-time All-Star at may 11 All-NBA First Team selection. Natapos niya ang NBA career bilang second all-time leading scorer sa NBA na nag-average ng 25 points kada laro at consistent sa elite production sa buong 19 seasons. Nakapaglaro siya ng at least 80 games sa 17 seasons, consistently dominating both regular season at playoffs. Kasama si Stockton, nabuo nila ang isa sa mga pinaka-lethal pick and roll duos ever na nagdala sa Jazz sa 1997 at 1998 NBA Finals. Kahit ringless, walang duda na ang legacy ni Malone ang nagdala sa kanya bilang isa sa greatest power forwards ever. Pinagsama niya ang scoring, rebounding at leadership sa elite level ng halos 2 dekada. Ang Hall of Fame career niya, impact sa Utah Jazz at lugar sa mga all-time greats ang dahilan kung bakit deserving siya ng top 1 spot sa listahang ito, proving once again na ang greatness isn't always measured by championships. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.